Ang pangalan ko ay Maricel Santos Reyes. 32 taon na ako. At ito ang nangyari nang ang mga taong dapat magprotekta sa iyo ay sila pang magiging dahilan ng iyong pagkawasak. Umuulan ng mahinahon nang ilibing namin si Edgar. Hindi malakas, hindi mabilis, ang uri ng ulan na parang ayaw umalis, na parang naririto pa rin at hindi matanggap na tapos na ang lahat. Iyon ang nararamdaman ko noong umaga ng Martes ng Oktubre nang ibaba namin sa lupa ang kabaong ng lalaking minahal ko ng 8 taon. Maliit ang kapilya ng parokya ng San Lorenzo sa Quezon City. Kahoy na mga bangko, maliliit na bintana, isang krus na medyo luma na ang pintura. Gusto sana nito ni Edgar. Ayaw niya ng anumang maingay o maporma. Halos 60 tao ang dumating, mga katrabaho niya sa AK Company sa Ortigas, mga kapitbahay namin sa kondo sa San Juan, ilang kaibigan mula pa sa kolehiyo. Hawak ng mahigpit ni Jessa de la Cruz, ang pinakamatalik kong kaibigan mula noong high school, ang aking kamay sa harap ng simbahan. Puti ang mga knuckle niya sa lakas ng pagkapit, pero hindi siya nagsalita. Alam niya kung kailan kailangan ko ng katahimikan. Buong libing na naghahanap ang aking mga mata sa mga upuang inireserba ko, sa isipan ko para sa aking mga magulang at sa aking kapatid na si Glessy. 3 upuan. Walang nakalagay na bag, walang nakabitin na damit. Walang dumating. Sinubukan kong mag-text bago ang serbisyo. Walang nagreplyan. Sinabihan ko ang aking sarili, abala sila, may sakit siguro si nanay, baka nag-traffic. Naghanap pa rin ako ng dahilan para sa kanila, kahit napuno ng lungkot ang aking dibdib. Pagkatapos ng libing, nanatili ako sa tabi ng libingan ni Edgar sa ulan. Ang mga tao ay unti-unting umalis. Mga yakap, mga bulaklak, mga malakas ka, mere. Noong nag-iisa na ako, pinagmasdan ko ang lapida. Edgar Reyes. Mahal na asawa at ama ng ating pangarap. 36 na taon lamang siya. 2 linggo lang ang lumipas mula sa unang sakit ng dibdib niya hanggang sa araw na ito. Cardiac arrhythmia, ang uri ng sakit na hindi nahuhuli hanggang huli na. Hindi ko alam noong araw na iyon kung bakit talaga hindi dumating ang aking pamilya sa libing ng aking asawa. Inakala kong may dahilan. Nagpatawad pa nga ako sa isipan ko. Hindi ko pa alam na habang nakatayo ako sa ulan sa tabi ng libingan, nasa bahay sila at abala sa ibang bagay, isang bagay na palitan ang kasaysayan ng aking buhay magpakailanman. Kinabukasan, nakahiga pa rin ako sa sofa sa aming kondo sa San Juan nang tumunog ang telepono. Isang numero na hindi ko kilala, Manila area code. Nag-atubili akong sagutin pero sago ko. Magandang umaga po. Si Attorney Herminio Valdez po ito. Abogado ng estate ni Edgar Reyes. Parang natigil ang paghinga ko. Hindi ko alam na mayroon si Edgar na estate attorney. 8 taon kaming kasal at hindi siya nabanggit ni minsan. Mayroon po kaming mga dokumentong kailangan ninyong tingnan. Maaari po ba kayong pumunta ngayon? Ang opisina ni Attorney Valdez ay nasa isang lumang gusali sa Makati, malapit sa Ayala Avenue. Matibay na kahoy na kasangkapan, mataas na kisame, maingat na pagkakaayos ng mga libro sa estante, ang uri ng lugar na hindi mo maisip na pumunta si Edgar dahil hindi siya nagmamalasakit sa mga ganyang bagay. Laging nagmamaneho ng lumang Toyota Innova na 10 taon nang hindi na napapalitan ng modelo. Nag-alok si Attorney Valdez ng tubig at diretso sa punto. Naghanda si Edgar ng testamento 18 buwan na ang nakakaraan. Ikaw ang nakaisa at tanging tagapagmana. Binuksan niya ang isang makapal na folder at inilapat sa mesa ang 3 pahina ng buod ng ari-arian. 2 condo unit sa Keys at 1 pang kondo sa Makati, pinagsama ang halaga ay humigit kumulang 120 milyon. Isang beach house sa Nasugbu, Batangas, 70 milyon ang tinatayang halaga. 2 commercial space na pinaupahan sa Ortigas, 30 milyon pa. Kabuuan, mahigit 220 milyon. Lahat walang utang. Walang mortgage. Binasa ko ang mga numero ng 2 beses. 3 beses. Si Edgar, ang lalaking nagmamaneho ng lumang sasakyan at bumibili ng damit sa sele, ay lihim na nagtatag ng isang imperyo na hindi niya ipinagmamalaki. Naalala ko kung paano lagi niyang sinasabi, Maricel, hawak ko ang mga numero. Hawak mo ako. At tama siya. Iyon ang aming kasunduan.
Bago ako umalis, hinawakan ni Atty. Valdez ang kanyang business card at ibinigay sa akin ng personal. Ate Maricel, ang sabi niya ng malumanay ngunit seryoso, kung maisinumang magpilit sa iyo tungkol sa mga ari-ariang ito, anumang tao, anumang miyembro ng pamilya, tumawag muna sa akin bago ka pumirma ng kahit na anong papel. Kahit isa. Kakaibang babala. Umiti lang ako at inilagay ang card sa aking bag. Lumabas ako ng opisina na parang si Edgar ay nagpoprotekta pa rin sa akin mula sa isang lugar na hindi ko maabot. Hindi ko pa naunawaan ang bakit kailangan ng babala. Maunawaan ko nga ng gabing iyon. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng aking mga magulang sa Commonwealth, Quezon City ng hapon ng araw na iyon. Suot pa rin ang aking itim na damit mula sa libing. Gusto ko lang umupo sa mesa sa kusina ng bahay na pinagdalhan ko. Gusto ko lang marinig ang boses ng aking ina na magsabi ng, "Okay lang, anak. Nandito kami." Makikita mo na ang sasakyan ng aking ama, isang Toyota Hilux na pula, nakapark sa labas. Nakalaw ang ilaw sa beranda. Naglalakad ako sa hagdan ng pintuan nang marinig ko ang mga boses sa loob. Buks ng konti ang pinto, ang uri ng bitin na nagpapakita na mainit ang loob ng bahay. Huminto ang aking paa. At narinig ko ang pangalan ko. Hindi pa kailangang malaman ni Maricel ang mga detalye. Ang boses ng aking ama, si Rolando Santos, mababang tono, matibay, ang uri ng boses na ginagamit niya kapag nag-uusap sila ng mga bagay na hindi niya gusto na mapigilan. Tumigil ako. Ang aking kamay ay nakabitin sa harap ng pintuan. Tumawag si Atty. Valdez sa akin ngayong hapon, patuloy ng aking ama. Ang ari-arian ni Edgar, 2 kondo sa Keys, isa sa Makati, commercial spaces sa Ortigas, beach house sa Nasugbu. Mahigit 200 milyon ang kabuuan. Katahimikan. Pagkatapos, ang boses ng aking kapatid na si Glessy, mabilis, matalas, magkano? 220 milyon. Lahat libre. Walang utang. Mas matagal na katahimikan. Marinig mo ang orasan sa sala na tumatik. Hindi pwedeng hawakan ni Maricel ang pera na iyon, ang sabi ni Glessy. Hindi niya alam kung paano pangasiwaan ang ganyang halaga. Siya pa ang may asawa na namatay lang ngayon, siguradong hindi siya nasa tamang pag-iisip. Narinig ko ang ugong ng aking ama, ang uri ng ugong na nangangahulugang sumasang-ayon siya. Pagkatapos, ang boses ng aking ina, si Virgie Santos, malambot ngunit matabas tulad ng kutsilyo na nakabalot sa sutla. Ang pagkamatay ni Edgar ang pinakamabuting nangyari sa pamilyang ito. Ngayon na tayo makakaahon. Gusto kong umupo sa sahig. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Ngunit nanatili akong nakatayo. Ang aking mga tuhod ay nanginig, ngunit hindi ako gumalaw. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Narinig ko ang pangalan ng isang doktor, J.C. Noel Abante, at ang mga salitang e-guardianship, hindi kakayaning pangasiwaan ang sariling pinansyal, psychological incapacity. Tahimik akong kinuha ang aking telepono. Binuksan ko ang voice recorder. Pinindot ko ang pulang buton. At hinayaan ko itong makinig sa tabi ng bitin na pintuan. Nagsalita sila ng 2 minuto pa. Bawat detalye, bawat hakbang ng kanilang plano. Pagkatapos, pinindot ko ang stop. Bumaba ako ng hagdan, pumasok sa sasakyan, at nagmaneho papalayo, nang hindi ko makatok, nang hindi nagpasok, at nang hindi umiiyak. 11:00 na ng gabi nang tumawag ako kay Jessa. 2 beses lang tumunog, lagi siyang ganito kung ako ang tumatawag. Marie, anong nangyari? Kinuwento ko ang lahat mula sa simula, ang mga upuang walang laman sa simbahan, ang opisina ni Atty. Valdez, ang ari-ari ang hindi ko alam, at ang bawat salitang narinig ko sa likod ng pintuan ng bahay ng aking mga magulang. Hindi nagpadala si Jessa. Hindi nagalit ng malakas. Hindi nagulat. Nakinig lang siya ng buong buo, ang paraan ng pakikinig na ginagawa niya na parang nangungolekta ng ebidensya. Nang matapos akong magsalita, matibay na ang kanyang boses. Marie, pakinggan mo ako. Huwag kang tumawag sa iyong mga magulang. Huwag kang mag-text kay Glessy. Bukas ng umaga, tawagan mo si Atty. Valdez, tapos tawagan mo ako. Alam ko kung ano ang gagawin. Si Jessa ay paralegal sa isang law firm sa Makati na espesyalista sa real estate at estate law.
11 taon na siyang nakapaligid sa mga kaso ng guardianship at probate. Kilala niya ang ganitong uri ng scheme bago pa man ako nagkaroon ng salita para rito. Ang ginagawa ng iyong pamilya, paliwanag niya, ay magpapaalam sa isang doktor na magsulat ng sertipiko na nagsasabing hindi ka kayang pangasiwaan ang sarili mong buhay at pinansyal nang hindi kanya tunay na sinuri. Pagkatapos, mag-file sila ng petisyon para sa guardianship sa Regional Trial Court. Kapag natanggap ito ng hukom, maaaring maibigay niya ang legal na kontrol ng iyong mga ari-arian kay Glessy bago ka pa man makapagtanggol ng sarili. Tahimik akong nakinig. Ito ay hindi lang isang away ng pamilya, Marie. Ito ay krimen. Pagpapalsit ng dokumento. Pandaraya sa korte. Gamitin natin ito bilang kaso. Para sa unang pagkakataon ng mahabang gabi na iyon, nakaramdam ako ng hangin sa aking dibdib. Mayroon akong kakilala sa NBA, isang investigator na espesyalista sa financial fraud, patuloy niya. Ang pangalan niya ay Isa Ricky Magbanua. Kung kailangan natin siya, at palagay ko kailangan natin siya, maaari akong tumawag. Tumingin ako sa kape na tasa ni Edgar sa drying rack sa kusina. Lagi niyang sinasabi na mas malakas ako kaysa sa iniisip ko. Hindi ko siya pinaniwalaan noon. Ngunit ngayon, nang hawak ko ang aking telepono na may recording ng sariling plano ng aking pamilya laban sa akin, sinimulan kong paniwalaan. Tumunog ang telepono sa susunod na umaga 9:15. Ang nanay ko. Anak, nag-aalala kami sa iyo buong gabi. Bakit hindi ka pumunta kahapon? Naghihintay kami sa iyo. Naghihintay sila. Kaunti na lang ay natawa na ako. Napakaraming lakas loob. Pagod lang ako, nanay. Susunod na lang. Kumain ka na ba? Magpunta ka dito ngayong gabi, handa na akong magluto ng sinigang. Maaaliwalas ang kanyang boses, maingat, sinusubaybayang mabuti. Gustong-gusto kang makita ni Glessy. Nag-aalala ang tatay mo. Pinalim ko ang aking boses. Tinuruan na ako ni Jessa, kumilos ng normal, huwag pahalata, magtago ng oras. Sige, nanay. Ano raw ang susunod na linggo? Ang linggo. Perpekto. Kumain tayong lahat ng sama-sama. Mahal ka namin, anak. Hindi ka dapat mag-isa sa oras na ito. Binalaan ako ni Jessa. Nagpaalam ang tatay ko sa pamamagitan ng abogado. Alam na nila ang laman ng testamento. At mayroon na silang plano. Kailangan kong maging maingat. Bago matapos ang umaga, tumawag na ako kay Atty. Valdez. Atty, nakipag-ugnayan ba sa inyo ang aking ama kahapon tungkol sa estate? Mahinahon niyang sagot. Nagtanong siya ng kabuuang halaga, kung ikaw ang nag-iisang tagapagmana, at ito ang nag-alala sa akin. Nagtanong siya kung ano ang mangyayari kung ikaw ay ideklara na legally incapacitated. Bumaba ang aking tiyan. Sinabi ko sa kanya ang publiko na impormasyon lamang. Ngunit ang kanyang mga tanong ay nagbabala sa akin. Kaya naman ibinigay ko sa iyo ang aking business card. Nakita ni Atty. Valdez ang paparating na panganib bago pa man ako. Tumigas ang kanyang boses. Kung mag-file ang iyong ama ng petisyon para sa guardianship at hindi ka tumugon sa loob ng takdang panahon, maaaring magbigay ang hukom ng pansamantalang order sa loob ng 14 na araw. Kakailanganin nating mauna sa kanila. Mag-file na ako ngayon ng preemptive objection sa fees. At kailangan mo ring pumunta sa isang psychiatrist, independyente, lisensyado, para masertipikahan ang iyong kakayahan. Nagbigay siya ng pangalan, J.K. Rosario Pangilinan, isang board-certified psychiatrist na may 20 taon ng karanasan sa Marikina. Tumawag ako bago magtanghali. Nakatakda ang appointment para sa Huwebes. Hindi pa alam na ginagawa na rin ng aking pamilya ang kanilang sariling hakbang at hindi sila naghihintay sa korte. Ang klinika ni E.K. Rosario Pangilinan ay nasa isang matandang gusali sa Marikina, tahimik, malinis, may mga halaman sa windowsill. Binuksan niya mismo ang pinto. Walang receptionist. Walang malakas na musika. Simpleng lugar para sa seryosong pag-uusap. Nagtanong siya ng mga tanong sa loob ng halos 2 oras. Tungkol kay Edgar, kung paano kami nagkakilala, kung ano ang mga huling linggo ng kanyang buhay. Tungkol sa aking pang-araw-araw na pamumuhay, kumakain ba ako, nakatutulog ba, nakalabas ba ng bahay.
Tungkol sa aking pagkabata, sa aking relasyon sa aking mga magulang. Sinabi ko ang lahat, ang buo at tapat. Sumulat siya nang walang tigil ang hindi nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa katapusan, ibinaba niya ang kanyang balpen at tumingin sa akin. Ginagawa kang nananabik, Ate Maricel. Iyan ay tao. Hindi iyan kapansanan. Walang anumang indikasyon ng pagbaba ng kakayahang mag-isip o kawalang kakayahang pangasiwaan ang sariling buhay at mga ari-arian. Pinirmahan niya ang ulat. Pinalangkap. At ibinigay sa akin ang orihinal sa isang sealed na sobre. Itago mo ito sa ligtas na lugar. Nagmaneho ako pa uwi na parang nakahinga na ako ng maayos sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Isang lisensyadong psychiatrist na may 2 dekada ng karanasan ay nagpatunay sa sulat ng bagay na lagi ni Edgar sinasabi sa akin, na may kakayahan ako, na malinaw ang aking pag-iisip, na sapat ako. Ngunit ang natuklasan ni Jessa ng gabing iyon ay nagpabago ng lahat. Sa araw ding iyon na nag-ebalwa sa akin si E.E.C. Pangilinan, pumunta ang aking ama kay E.E.C. Noel Abante, isang pangkalahatang manggagamot, hindi psychiatrist, sa isang klinika sa Cubao. At lumabas si E.E. Abante na may pirma sa isang sertipiko na nagsasabing si Maricel Santos Reyes ay nagpapakita ng malubhang grief disorder na may kapansin-pansing kawalan ng kakayahang pangasiwaan ang personal at pinansyal na mga gawain. Hindi siya nakakita sa akin kahit minsan. Walang appointment. Walang eksaminasyon. At sa linya na nagsasabing kipetsa ng pagsusuri ng pasyente, blanco. Walang laman. Sapagkat walang eksaminasyon na naganap, may pirma lamang at isang pabor sa pagitan ng 2 magkakilalang tao. Ito ang detalyeng pinakaimportanteng maaalala sa lalong madaling panahon. Dumating ang linggo at nakatayo na naman ako sa harap ng pintuan ng bahay ng aking mga magulang sa Commonwealth, ngayon ay kumakatok na. Ang tatay ko ang nagbukas ng pinto, ngumiti ng isang ngiti na hindi ko pa nakita sa kanya, masyadong malawak, masyadong mainit. Inilabas ang aking upuan sa hapagkainan. Nagbuhos ng tubig para sa akin si Rolando Santos, isang bagay na hindi niya nagawa sa 60 taon ng kanyang buhay. Niluto ng nanay ko ang sinigang na baboy, ang paboritong ulam ko nung bata pa ako. Ang bahay ay mabango ng sampalok at luya. Nilagyan ni Glessy ng mas mahal pang pabango kaysa dati. Nagbago ang kanyang damit. Ang kanyang credit card debt ay mas mahal kaysa sa pabangong iyon, ngunit hindi iyon paksa ngayon. Kumain kami. Ang tatay ko ay nangusap tulad ng isang lalaking nag-iingat maingat habang nagpa-park, suriin ang bawat anggulo, dahan-dahan. Anak, may naiwan bang mga dokumento si Edgar na nakita mo? Alam mo ba kung ano-ano ang mga ari-arian niya? Dahan-dahan akong minuya. Ang abogado pa rin ang humahawak. Hindi ko pa ganoon naiintindihan. Isang tingin ang dumaan sa pagitan ng aking ama at ina, mabilis, halos hindi nakikita, ngunit nahuli ko. Mahirap ang mga ganitong bagay, anak, ang sabi ng tatay ko. Hayaan mo lang ang tatay mong hawakan ang abogado. Ayaw naming mag-alala ka pa doon. Tama ang tatay mo, dagdag ng nanay. Kailangan mong mag-focus sa paggaling mo. Si Glessy ay walang salita. Nakatingin sa kanyang telepono. Sa kalagitnaan ng hapunan, nagdahilan akong pupunta sa Sa daan pabalik, dumaan ako sa home office ng aking ama. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Sa kanyang mesa, nakabaon sa ilalim ng pahayagan, ay isang Manila envelope na may tatak na Regional Trial Court, Quezon City. 2 segundo, kinuha ko ang aking telepono at kumuhang litrato. Pagkatapos ay bumalik sa hapagkainan at natapos ang aking sinigang. Umupo roon sa harap ng 3 tao na kilala ko buong buhay ko na nagtatangkang gumanap ng isang mapagmahal na pamilya, at isa lang ang iniisip ko, ilang hapunan na ang nakaraan bago ito na parehong palabas din. Nagtitsa ang kape nang tumawag ako kay Atty. Valdez ng Lunes ng umaga. Atty, nakakita ako ng envelope mula sa Quezon City sa opisina ng tatay ko. Nagtago ito sa ilalim ng pahayagan. 3 segundo lang ang katahimikan. Narinig ko ang pag-click ng keyboard. Nakita ko na ito. Rolando Santos, Petitioner. Glessy Santos, Proposed Guardian. Attached Exhibit, isang medical na sertipiko mula kay E.E. Noel Abante, nagsasabing wala kang kakayahang pangasiwaan ang iyong sarili at ang iyong estate.
Maririnig mo ang kapangyarihan ng mga salitang iyon kapag naisulat na sa opisyal na dokumento, nakapasok na sa sistema ng korte, may case number na. Hindi na ito usapan ng pamilya. Ito ay court filing na. Ang preliminary hearing ay nakatakda sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pag-file, patuloy ni Atty. Valdez. Kung hindi tayo tutugon bago mag-expire ang takdang panahon, maaaring mag-issue ang hukom ng pansamantalang guardianship order. Si Glessy ay magkakaroon ng legal na otoridad sa iyong mga pinansyal sa loob ng 1 oras. 14 na araw. Iyon lang ang naghihiwalay sa akin sa pagkawala ng lahat ng itinayo ni Edgar. Mag-file na ako ng ating objection ngayong umaga, ang sabi ni Atty. Valdez. Isasama ko ang ulat ni E.C. Pangilinan bilang pangunahing ebidensya. Iyon lang ay sapat na para patigasin ang hukom. Tumawag agad ako kay Jessa. Maganda ang sabi niya. Hawakan ni Atty. Valdez ang civil side. Ngunit may criminal side din ito. At doon papasok si Magbanua. Kinausap ko siya kahapon. Gusto niyang marinig ang recording at gusto niya ang sertipiko ni Abante. Paano natin makukuha ang sertipiko ni Abante? Na-file ito sa korte. Maaaring humiling ng certified copy si Magbanua sa pamamagitan ng opisyal na channel. Sinabi niyang magkakaroon niya nito sa loob ng 1 linggo. 1 linggo. 14 na araw ang takdang panahon namin, at 7 araw nito ay kailangan lang para makumpirma ang isang bagay na alam ko na nag-sign si E.E. Abante ng dokumento tungkol sa isang pasyenteng hindi niya nakita kahit minsan. Naramdaman ko ang bawat isa sa 14 na araw na iyon sa aking katawan. Ikatlong araw ng 14 nang tumunog ang telepono mula sa isang babaeng hindi ko kilala. 8 Maricel. Ito po si Cheryl Ocampo mula sa Realty One Management. Kami po ang nangangasiwa ng inyong condominium unit sa GIS. Maingat ang kanyang boses. Nakahandang ito. Tumatawag po kami dahil kahapon ay nakatanggap kami ng kahilingan mula sa isang babaeng nagsasabing siya ang inyong legal na guardian. Hiningi niya na ilipat ang lahat ng rental income sa isang bagong bank account. Kumapit ang aking kamay sa gilid ng counter. Ano ang pangalan niya? Glessy Santos po. Nagbigay siya ng case number mula sa ACE Quezon City at sinabing epektibo na ang guardianship. Hindi ito totoo. Wala pang nag-sign na hukom. Wala pang nangyaring hearing. Ngunit tumawag na ang aking kapatid sa property manager, nagpanggap na may illegal na otoridad na wala siya, at sinubukang ilipat ang aking rental income sa kanyang sariling account. Nagpasalamat ako sa babae at hiniling na huwag itong gawin hanggang hindi dumadating ang instruksyon mula sa aking abogado. Pumayag siya. Tumawag agad kay Atty. Valdez. Sa loob ng 1 oras, nag-draft siya ng cease and desist letter sa Realty One at itinala ang insidente para kay Isa Magbanua. Ito ay mahalaga, ang sabi ni Atty. Valdez. Nagpanggap siya sa isang financial entity na siyang court-appointed guardian, isang titulo na wala pa siyang hawak. Iyan ay hindi lang premature. Iyan ay identity fraud. Nag-text si Jessa ng gabing iyon na ibigay na ng kapatid mo sa atin ang isa pang kasong walang bayad sa isang silver platter. Nang gabing iyon, tumawag muli ang nanay ko, malambot, maingat, perpektong timing. Anak, narinig ko na medyo nahirapan ka sa sitwasyon ng mga apartment. Bakit mo ginagawang mahirap ito? Tinutulungan ka namin. Nahirapan? Sa nakalipas na 2 linggo, tinatawag na akong hindi kayang mamuhay ng mag-isa, hindi marunong magbayad ng kuryente, hindi marunong pangasiwain ang pera, at ngayon, nahirapan na rin. Pinalim ko ang aking boses. Hindi ko ginagawang mahirap, nanay. Gusto ko lang maunawaan ang mga bagay bago ako gumawa ng desisyon. Huwag kang magtagal, ang sabi niya. At nang halos hindi ko mapigilang marinig ang tinig na nagtatago sa ilalim ng kanyang mabuting boses, baka maging huli pa. Nagbaba siya ng telepono bago pa man ako. Sumunod na hapon, may kumatok sa pinto ng aming kondo. Walang abiso. Walang tawag. Nang buksan ko, nandoon ang tatay ko. Hawak ang 2 tasa ng kape sa dikutsara na may plastik na takip at isang paper bag mula sa panaderya sa may kanto. Sinuri ko ang aking anak, ang sabi niya nang umiti at pumasok bago ko pa napagdesisyonan kung papayagan ko siya. Umupo sa hapagkainan,
ang mesa ni Edgar, at nag-small talk ng eksaktong 10 minuto. Ang panahon, ang asong-aso ng kapitbahay, isang balita sa football na hindi niya talagang pinapansin. Pagkatapos, inilabas niya sa kanyang jacket ang isang manipis na tumpok ng papel. Anak, nagpaayos ako ng dokumento para sa iyo. Pansamantala lang ito, para makuha ko ang mga papel ng real estate para sa iyo. Ang mga buwis ay malapit ng mag-due, ang insurance renewals, mga bagay na hindi mo na kailangang pag-intindihin ngayon. Inilapat niya ang mga papel sa mesa, isang blue pen sa ibabaw. Tumingin ako sa dokumento. Ang heading ay nagbabasa, Special Power of Attorney, pangkalahat at walang limitasyon. Hindi pansamantala. Hindi limitado. Pangkalahat. Bibigyan ito ng aking ama ng kumpletong otoridad sa bawat pinansyal na desisyon sa aking buhay, ang mga ari-arian, ang bank accounts, lahat. Tatay, kailangan ko munang basahin ito ng mabuti. Bigyan mo ako ng ilang araw. Nanhimay ang kanyang panga. Marie, may oras na. Mga bayad, mga deadline. Lagi ni Edgar sinasabi sa akin, basahin bago pumirma. Gusto ko sanang igalang iyon. Hindi siya makatalab sa payo ng patay na lalaki. Kahit na gusto niya. Iniwan niya ang mga papel sa mesa at lumabas nang hindi natapos ang kanyang kape. Kinuha ko ang aking telepono at kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Isinan kay Atty. Valdez. Ang kanyang replika ay dumating sa loob ng 1 oras. Huwag itong pirmahan. Ito ay isang pangkalahatang AC na walang anumang paghihigpit. Kung gagamitin mo ito, maaaring ibenta ng iyong ama ang lahat ng ari-arian bago mag-umaga. At ang abogadong gumawa nito, isang dating business partner ng iyong ama. Pinaghandaan ito. Ang blue pen ay nakalagay pa rin sa ibabaw ng mga papel. Hinawakan ko ito at isinara ang takip. Inilagay sa drawer. Isang Biyernes ng gabi, dumating si Jessa na may dalang laptop at dilaw na legal pad na puno ng mga tala. Umupo ka, ang sabi niya. Kinuha ko ang lahat ng makukuha sa public records, at mas malala pa kaysa sa iniisip natin. Pinihit niya ang screen patungo sa akin. Rolando Santos, pangalawang mortgage sa bahay sa Commonwealth, outstanding balance, 8 milyon. Bureau of Internal Revenue Assessment, 2.5 milyon. 2 delinquent na credit lines. Isang notice mula sa kontraktor na hindi binayaran para sa renovation ng bahay. 5 buwan na siyang naghuhulog ng kulang, ang sabi ni Jessa. Nakatanggap siya ng notice of default noong Agosto. Pinagsalin niya ang pahina. Glessy Santos, 4 na credit cards, 3 ay frozen na, 1 ay nasa collections na. Kabuang utang, 4.5 milyon. 2 civil suit mula sa mga kreditor sa nakalipas na 3 taon. Isang kasong eviction mula sa landlord sa Pasay na naayos sa labas ng korte. Ang nanay mo ay co-signer sa bahay sa Commonwealth. Kung mawala iyon kay Rolando, mawawala rin ang tirahan ng nanay mo. Tiningnan ko ang mga numero. Halos 15 milyon ang pinagsama-samang utang. At ang estate ni Edgar ay nagkakahalaga ng mahigit 220 milyon. Hindi komplikado ang matematika. Ako ang kanilang lifeboat. Isinara ni Jessa ang laptop at tumingin sa akin. Hindi sila gumagawa nito dahil naniniwala silang hindi mo kayang hawakan ang pera, Marie. Ginagawa nila ito dahil nalulunod sila. Ikaw ang tanging paraan nila palabas. Matagal akong nakaupo nang nakatingin sa hapagkainan, ang mesa ni Edgar, kung saan siya dati ay naglalatag ng kanyang mga spreadsheet at tahimik, maingat, nagtatayo ng isang bagay na maaaring mabuhay kahit wala na siya. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa mga utang ng pamilya ko. Hindi niya sinabi ang maraming bagay. Ngunit tiyak niyang naisulat sa testamento ang lahat ng ari-arian sa aking pangalan lamang. Ngayon ay naunawaan ko na kung bakit. Nagsimulang dumating ang mga mensahe sa 6 na araw ng countdown. Una, mula kay Ana Bautista, isang kaibigan ko mula kolehiyo. Tinawagan ako ni Glessy kahapon. Sabi niya hindi ka daw kumakain, hindi ka na raw lumalabas ng bahay, at tinatanggihan mo ang tulong ng lahat. Talagang nag-aalala siya. Okay ka lang ba? Pagkatapos, mula sa aking tita Perla, anak, sinabi sa akin ng nanay mo na talagang nahihirapan ka. Gusto kong bumisita. Payagan mo kaming tumulong sa iyo.
Pagkatapos, mula sa isang pinsan na halos hindi ko kilala sa Laguna, nagdarasal para sa iyo, Marie. Mahal ka na mahal ng pamilya mo. Isang mensahe. 2 mensahe. 5 mensahe, lahat sa loob ng 2 araw. Bawat isa ay nagmumula sa iba't ibang tao, ngunit iisa ang kwento, na hindi ako maayos, na tumataob, na kailangan ng tulong. Tinawagan ni Glessy ang bawat isang tao sa aking buhay at itinayo ang isang kwento. Ang kwento ng isang babaeng nawasak ng kalungkutan, hindi na makapag-isip ng malinaw, kailangan na ng ibang tao na humawak para sa kanya. Ang bawat mensahe ay nagsisilbing posibleng ebidensya para sa petisyon ng guardianship. Tingnan ninyo, kahit ang mga kaibigan at kamag-anak niya ay nagsasabing hindi siya maayos. Inireport ko ito lahat kay Atty. Valdez at kay Jessa. Si Jessa ang nagpaliwanag. Tinatawag ito na character assassination campaign. Nililikha nila ang paniniwala bago pa man dumating ang hearing, para kung may magtanong, narinig ko rin na hindi siya maayos. Hindi sila nagsasalita mula sa personal na karanasan. Nagsasalita sila mula sa script na ibinigay ni Glessy. Sinagot ko ang bawat mensahe ng magalang at mahinahon. Okay lang ako, nagpapalakas lang. Walang galit. Walang depensa. Dahil alam ko ang tunay na layunin ng mga mensaheng iyon at hindi nila alam na hawak ko ang recording. Hindi rin nila alam na ilang araw na lang, ang lahat ay mababago. Nang ikawalo sa aming 14 na araw, nakipagkita si Essie sa Ricky Magbanua sa amin sa opisina ni Atty. Valdez sa Makati. Malaki ang kanyang presensya, tahimik, obserbador, ang uri ng taong nakikinig ng higit sa nagsasalita. Hinayaan ko siyang marinig ang buong recording. Nakinig ng hindi gumagalaw. Nang matapos ito, isinulat ang ilang tala sa kanyang notebook. Malinaw ang boses. Malinaw ang mga pangalan. Malinaw ang intensyon, ang sabi niya. Kailangan ko ng certified copy ng sertipiko ni Abante at ng original na petisyon mula sa korte. Kasama na iyon sa aking request ngayon. Ang pinakaimportanteng detalye, ang sabi ni Atty. Valdez, ay ang blankong espasyo sa linya para sa petsa ng eksaminasyon ng pasyente. Walang laman iyon, hindi dahil nakalimutan silang isulat, walang laman iyon dahil walang eksaminasyon na naganap. Tumango si Esli sa Magbanua. Gagawa kami ng comparative analysis, ang perma ni Abante sa ibang mga dokumento kumpara sa perma sa sertipikong ito. At titingnan namin ang kanyang appointment records sa araw na pinirma niya ito. 2 araw pagkatapos, habang naghahanda pa rin ang aking pamilya para sa hearing na paniniwala nilang mananalo nila, pumasok ang mga ahente ng EB sa klinika ni Ii Abante sa Cubao. Inaresto si Ii Noel Abante ng alas 7 ng umaga. Tinawagan ako ni Jessa agad, kahit alas 7 pa lang ay gising na siya. Dinala na nila si Abante. At nagsimula na siyang magsalita. Nang ma-confront ng SBA si E.E. Abante at ipakita sa kanya ang blankong linya sa kanyang sariling dokumento, ang kanyang depensa ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Inamin niya na nilagdaan niya ang sertipiko ng personal na hiniling ito ng aking ama, isang pabor sa pagitan ng 2 matagal ng magkakilala. Wala siyang sinerikong si Maricel Santos Reyes. Wala siyang ginawang anumang klase ng pagsusuri. At sa kanyang pag-amin, pinangalanan niya ang buong plano. 1 linggo ng umaga, 7 araw bago ang hearing sa Heath, nagmaneho ako papunta sa bahay ng aking mga magulang sa Commonwealth. Nag-abiso si Jessa. Nag-abiso rin si Essie sa Magbanua. Kumatok ako. Binuksan ng nanay ko ang pinto. Ngumiti siya, ang parehong rehearsed na ngiti. Anak! Nagtataka kami kung kailan ka darating. Lumakad siya pahinto nang makitang hindi ako nag-iisa. Sa likod ko ay pumasok si Essie sa Ricky Magbanua at 2 pang ahente. Tiningnan ng tatay ko ang mga badge. 1 segundo. 2 segundo. Pagkatapos, ang lahat ng pagkukunwari ay nahulog mula sa kanyang mukha tulad ng isang maskara na nabasag. Rolando Santos, sinabi ni Essie sa Magbanua, inaresto kayo sa kasong pandaraya sa korte, pagpapalsit ng opisyal na dokumento, at conspiracy para sa fraudulent guardianship. Lumapit ang isa pang ahente kay Glessy na nakaupo sa sala na hawak ang kanyang telepono. Glessy Santos, inaresto kayo sa kasong identity fraud at pagtatangkang i-redirect ng illegally ang pinansyal na asset ng ibang tao.
Ang nanay ko, si Virgie, ay nagsimulang umiyak. Hindi siguro sa pagsisisi, sa takot. Siya ay sinabihan ng kanyang mga karapatan at binigyan ng notice na maihiwalay na kasong administratibo at civil na isinasampa. Nakatayo ako sa pintuan ng bahay na pinagdalhan ko ng buong buhay ko at pinanood ang tatlong tao na dapat ang naging aking kanlungan ay inilabas na may mga kamay sa likod nila. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagsaya. Nararamdaman ko lang ang isang bagay, ang kabigatan ng katotohanan na matagal na dapat pinanghawakan. Bago umalis si Essie isa magbanua, lumingon siya sa akin. Ginawa mo ng tama ang pagre-record. Iyon ang nagpapatunay ng lahat. 6 na buwan pagkatapos ng mga araw na iyon, nabubuhay na ako sa beach house sa Nasugbu, Batangas. Ang kabuuan ng kaso ay naging ganito. Si Rolando Santos ay nasentensyahan ng 18 buwang pagkakulong para sa fraud upon the court, falsifikasyon ng opisyal na dokumento, at conspiracy. Si Glessy Santos ay nasentensyahan ng 6 na buwang pagkakulong sa county jail at 3 taon ng probation para sa identity fraud at pagtatangkang magnakaw ng pinansyal na asset. Si Virgie Santos ay nakatanggap ng 12 months na probation at required community service. Ang hukom ay isinaalang-alang ang kanyang edad at kawalan ng naunang record, ngunit malinaw ang hatol, may gawa siyang mali. Si Noel Abante ay nawalan ng medical license. Ang Philippine Medical Board ay nag-revoke ng kanyang pribilehiyong magsagawa ng medisina dahil sa paglabag ng propesyonal na etika, ang pagpirma ng medikal na dokumento ng walang aktwal na pagsusuri ng pasyente. Kasama sa kanyang kasalanan ang pag-abot ng kanyang pangalan para sa isang pandaraya na dinisenyo para alisin ang ari-arian ng isang balo. Ang petisyon para sa guardianship ay tinanggal ng case ng buo. Naibalik ang lahat ng ari-arian sa aking pangalan. Ang mga condo unit, ang commercial spaces, ang beach house, lahat ay nasa akin, tulad ng inilaan ni Edgar. Hindi ako muling nag-uusap sa aking pamilya. Ito ay isang desisyon na ginawa ko ng may katahimikan, hindi sa galit. May mga tao na nagtatanong kung nalungkot ako. Ang totoo, nalungkot ako para sa relasyong hindi namin nagkaroon. Para sa pamilyang hindi sila naging. Ngunit ang pagluha natin para sa kung ano sana ang dapat na nangyari ay hindi nagbabago ng kung ano talaga ang nangyari. Lumahok ako sa isang financial literacy training sa Makati. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang volunteer coordinator sa isang non-profit na tumutulong sa mga biyuda at iba pang vulnerable individuals na naghaharap ng legal na hamon tungkol sa ari-arian at mana. Minsan, kapag nakaupo ako sa beranda ng beach house at tinitingnan ang dagat ng Batangas, naiisip ko si Edgar at ang kanyang simpleng paraan ng pagprotekta sa akin nang hindi nagmamalaki. Sumulat siya ng testamento ng maingat. Binigyan ako ng abogado na nagbabantay. Iniwan ang lahat sa aking pangalan. Hindi ko alam kung nararamdaman niya ang lahat ng nangyari. Ngunit paminsan-minsan, kapag tumatahimik ang dagat at malamig ang hangin, naniniwala ako na naririnig niya. At sapat na iyon.